Si alias Jackson. Yan. Ha? Yan po yung alias Jackson. Ito yung nag-testify Nakasuot police ba? during the Senate. Yan nga po eh. Pinagsusuot ng police. Hindi You know him? naman police. You know him personally? Yes, I know him personally. I've been with that guy. Nakasama So, ko siya yan. ito, yung nakasuot yes, police. exactly. We can show another photo of that. Siya po yung nag-testify sa Senate. At ngayon po, ay palakad-lakad dyan At suot sa loob ng uniforme compound police. at nakasuot ng uniforme ng pulis. Ayan. O yan. Siya ito. Maaari po bang sawayin ito ng pulis pag nakita nyo po palakad-lakad Hindi, dyan? arestuhin na ito dapat. Arestuhin na dapat yan Kasi ng ito kapulisan ay dyan. illegal. Yes. At gawaing kriminal po, magsuot ka ng uniforme ng pulis o ng sundalo na hindi ka sundalo o pulis, pwede ka pong arestuhin. Yan ay kriminal. Yan yung isa sa itinanim daw ng Philippine National Police para magkaroon din siya ng kanyang mga gawa-gawang mga video, mag-create ng kasinungalingan. Maliban pa kay Arlene Stone. Ito. Yan video, huli ka. Ilabas po natin to mga mainstream media. Ito po yung sige. ginamit nila sa Senate hearing. Anong pangalan nito? Alias kompleto? Jackson. Alias Jackson. Alias Do we Jackson. have the real name of this person? Edward Masayon. Edward Masayon. Calling out yung pamilya ni Edward Masayon. Pinasuot po siyang pulis, hindi siya pulis. Ito po ay ginagamit ngayon at binabayaran ng pulis. At gawing illegal na tanim sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At ito siya po ay dating nasa Kingdom of Jesus Christ. Maliban pa po ito kay Arlene Stone na binanggit namin kanina. Ang pangalan niya ay Edward Masayon. Yan. Ayan yung ginamit nila sa Senate para magsinungaling. At ngayon naman, itinanim ng pulis para magpulis-pulisan. Ano pa po ba ang gagawin niyo sa mga tao dyan? At ito ay isang illegal na krimen. So malinaw nagtatanim na po sila ng mga minero galing sa Mount Diwalwal at malamang mga miners yun na pinagkukuha nila dyan sa mga minahan sa Davao, kung hindi man sa Diwalwal. Ito ngayon, kinuha din nila ito at binayaran. Sigurado tayo dyan kasi ito ang nagawa ng mga kasinungalingan doon sa Senado, sa kay Risa Hontiveros na gimmick. At siya ngayon ay umiikot sa loob ng compound nakasuot ng uniforme ng polis. Si alias Jackson po ito, pero hindi Michael, no? Ang pangalan niya ay Edward Masayon. Yes, Kyrie. At ito siya ay malinaw po na ang layunin nito ay magkaroon ng kaguluhan sa loob ng compound, mga intriga, at magkaroon po ng mga impormasyon na ibebenta niya sa pulis at nagbibigay siya ng mga mali. Pinagkukuha nila ng mga kriminal na posibleng Kaya tama yung teorya niyo, Brother Franco, Yes. na nandun ako, na pwedeng itong mga namamalo na nanakit at naninipa at pwedeng bumaril o pumatay ng taga-Kingdom of Jesus Christ ay pinasuotan ng damit pulis pero mga kriminal. Correct. Na inihalo sa mga pulis. Kasi ito nga, ginamit nila sa Senate hearing para magsinungaling. Diyan din, maggagawa rin ng mga kung ano-anong kwento, kukuha ng mga footages. Kaya maging aware po tayo mga kababayan. Isa lang po ito sa mga bagay na ginagawa ng ating Philippine National Police. Ito po ang tinatawag nating tanim tao. Tanim tao para gumawa ng kaguluhan, intriga at mga pwedeng manabutahi po ito. At ang pangalan niya na ginamit sa Senate, Jackson. Tama. Ang kanyang real name ay Edward Masayon. Nagla-live siya niyan ka Erica, nabisto siya. So sabi niya wala daw siya dito sa loob, pero yan, nakuhaan po siya, nagla-live. Naka-uniforme ng pulis, oh. Huli po siya dyan, wala pong kawalayan. General Marbil, i-press conference mo ito ngayon. Sinong may pakana na gamitin itong si Edward Masayon alias Jackson na testigo ni Risa Hontiveros sa Senado niya na kanyang diskarte at ito ngayon ay pinasuotan ng uniforme ng pulis at nananabotahi at dumagawa ng kriminal na mga gawain dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit hindi niyo ito arestuhin? Pinapangalanan namin. Ito ay may footage. General Marbil, Abalos, pinapanawagan ka ng taong bayan. Colonel Jen Pajardo, abogado po kayo bilang tagapagsinungaling ng PNP. Saan po ang inyong sense of justice dito? Mga minero. Taga-Diwalwal. Mga diwalwal pa. Mga kababayan, seriously speaking, ganito na po kadesperado ang mga pulis ni Marcos at si Marcos. At naniniwala si Marcos nito We challenge Benhor Abalos. We challenge Marbil and Torre. Pasinungalingan nyo na ito na hindi kayo nagpasuot ng uniforme nito at hindi kayo nag-deploy nito kay alias Jackson na tistiguhan doon kay Risa Hontiveros na Sir Cosk hearing niya
at ngayon ginagamit nyo para gumawa ng illegal na mga bagay. The moment na ito ay ma-prove sa korte na ito ay ginamit ninyo para magsagawa ng inyong warrant of arrest, mananagot kayo dito. Mag-resign ka, Marbil, Abalos, at si Torre, sapagkat kayo ang may pakana. Hindi naman ito gagawin ng korporal na magpapasuotan niya ito ng uniforme si Jackson, tapos papasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, naka-uniforme ng pulis. Gawain po ito ng mga top-level officials. So malinaw po kung saan nanggagaling ang impormasyon ni Torre. Parang, I think, nag-live siya sa Facebook niya, Umalis nawala siya? daw siya sa loob, na ganyan-ganyan. Alam mo yung ginagawa nilang diskarte, pero hindi niya maipakita yung mukha niya Ito kung siya. nasaan siya. So malinaw po mga kababayan, may katotohanan po at nagaganap na ang tanim tao upang gamitin sa mga illegal at kriminal na layunin ng mga pulis upang pasamain ang imahe nila Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at ng ating mga kababayan to justify itong lawless o walang sinusunod na batas na uri ng pangungubkob at pandarahas ng pulis laban sa mga kababayan nating Pilipino dyan ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Ulitin po natin, ito'y gawaing kriminal at ang may level at antas na gumawa nito para aprobahan ito, walang iba, kundi nanggagaling yan kina Abalos, Marcos, at sa police level, kina Marbil Torre. Diyan nanggagaling yan. So, dapat po singilin natin ito at mag-file ng kaso dito ang taga-Kingdom of Jesus Christ. At isa pa pala, no, maliban dito kay alias Jackson at Edward Masayon, na ngayon po ay nandyan sa loob, nagpasok din po ng mga taga-Diwalwal miners at mga tagahukay ng mga minahan sa Davao at pinasuotan din nila ng police uniform na athletic uniform, naka-short pants. At kanina nakita din natin may minor de edad. So ito po ay lahat ng ito magiging walang bisa po. Ano man ang gagawin nila dyan, itataniman nila ang mga granada at mga bomba. Magiging walang bisa po sapagkat ang kanilang akto ay kriminal. Hindi po yan tatanggapin sa korte. Ngayon, ginamit nyo na giya, espiya, at yan po ang naggawa ng mga kwento na pinaniwalaan nyo kasama doon kay Arlen Stone. At ngayon, pinasuotan nyo pa ng uniforme ng pulis. Yes, Terrible. Eric. At try natin makuha, makakonect sa kanyang kapatid para talaga naman mas bigyang bigat ang kasinungalingan na ginagawa ni Masayon. Sige. May Pero kapatid siyang may active kapatid sa- siya na I think member sa church. or Okay. worker ba? Okay. Para ipatunayan talaga natin yung lubusang pagsisinungaling ng Philippine National Police sa paggamit ng mga taong ito. Eto, nananawagan po kami sa lahat ng mainstream media. I-report nyo I-debunk nyo po to. Paano nyo po? I-report nyo po ito. Gusto nyo magandang anggulo. Ito po magandang anggulo, mga ginamit sa Senado na huling nagsuot ng uniforme ng pulis. At ngayon ay na illegal lumulusob sa Kingdom of Jesus At labag Christ. sa batas. Yan ang magandang anggulo bilang Ayun, isang tama. journalist. Pag mamamahayag ka, dun ka sa katotohanan. Tama. Pero pag sinungaling ka, huwag kang gagawa ng katotohanan. Dapat ilagay nyo din doon, mga pulis, nagpasuot ng uniforme athletic sa mga Diwalwal miners at ginamit na paglusob at pagwasak sa building ng Kingdom of Jesus Christ. So, delikado pong taong ito kasi siya po ang ginamit sa pagbuo ng kasinungalingan doon kay Hontiveros. At Yes. ito po ngayon ay binabayaran ng Philippine National Police, sila nga nagpasuot ng uniforme para gumawa po ng karagdagang karahasan at mga paglapastangan na nangyayari ngayon dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ako, papatunayan ko talaga, alam ko yung galawan ng taong to, nakasama ko yan eh. Nakasama ko yung taong to eh. So Kaya- lalaking marites pala ito. Oo, ubod ng kaya pag lumalapit, di ko talaga kinakausap tong mga ganitong uri ng chismoso. Kaya tingnan mo, di nakatiis, lumabas. At doon nagmarites sa labas. Ngayon, nagamit niya ang kanyang Pinagkapirahan pagsisinungaling. niya. Mga kababayan, hindi na ngayon si pastor ang hinahanap nila. Nagdala na ng mga miniro kasi ibang kwento na naman ang sabi ni Atty. Dina at binabantayan natin. Kwento ng mga metal plates na palalabasin nila na may counterfeit money Oh, yan, oh. and bulk money transaction na nagpo-produce ng peking pera. Ito yung minor ataka, Eric, kung di ako pinalabas nagkakamali. nila, oh. Tingnan mo naman, parang nabitbit mo lang somewhere yung batang yan. Oo nga eh. Ikaw mismo, ikaw, pulis ka, makita mo may batang pumapasok tapos nakasuot pa ng pulis, hindi mo ba sasawayin yan? Yes. 'Di ba? Oo. At nakuha na nito ng kamera, ha? And ito po ay bahagi ng tanim tao. At para po gumawa ng tanim testigo, tanim kaso. So,
ipinapanawagan po natin ang Philippine National Police na dapat kayo na ang tawagin na Department of Agriculture. Bakit Department of Agriculture? Sapagkat mahilig kayo magtanim. Tanim tao, tanim testigo, tanim kaso, at maya-maya, hindi kami magugulat, magtatanim na naman kayo ng bomba o tanim babae. Whatever you can think about, the Filipino people and the entire nation do not believe you anymore.